Mag-iikot ako sa mga basurahan ng mga pet store para tingnan kung makakakita ako ng mga buhay na hayop. Kasi kamakailan lang, nakakakita ako ng maraming viral na video kung saan may mga taong nakakakita ng buhay na hayop sa mga basurahan, kasama na ang mga hamster, isda at ibon. Gusto ko itong subukan para malaman kung talagang itinatapon ng mga pet shop ang mga hayop. Gusto kong malaman kung ilan maililigtas ko. Nagsimula sa basurahan sa tindahan ng isda. Sa video na ito, iikot tayo sa mga basurahan sa likod ng reptile shops at Asian food markets na nagbebenta ng buhay na hayop. Hindi ko babanggitin ang pangalan ng mga tindahan na pinuntahan namin o mag-aakusa ng nagtapon ng buhay na hayop para sa legal na dahilan. Silipin natin ang unang basurahan at tingnan kung ano ang makikita natin. Ang baho talaga dito, mga pare. Sobrang sama ng amoy dito. Basang-basa na literal ang binti ko ngayon. Ang kadiri talaga. Ngayon, napansin ko agad ang maraming gamit sa aquarium. Lumang isda, pagkain, kahon, at matapos halughugin ng mga ito, may nakita akong may nakasulat na buhay na isda sa loob. Kinakabahan ako. Kung may isda sa basurahan na to, siguradong nasa kahon na to. Buksan na natin para malaman. Uy, tingnan nyo to. Ang daming bag dito sa loob, mga pare. Kapag umu-order ng isda ang mga tindahan ng isda, ganitong mga bag ang ginagamit nila. Pero mukhang lahat ng to ay walang laman. Grabe, seryoso? May isda sa basurahan. Nakita mo ba? Ang bilis nun. Hindi ako makapaniwala. Napatunayan na nating nagtatapon talaga sila ng buhay na isda dito. Simula pa lang ito. Dahil sa video na ito, makakakita tayo ng iba't ibang hayop tulad ng pagong, palaka, kakaibang nilalang sa dagat, ahas, at delikadong insekto. Kaya siguradong gusto mong panoorin ang video, pero ngayon, tuloy tayo sa pag-iikot. Di ako makapaniwala na may pangalawa sa kahon na to. Kumusta munting kaibigan? Sandali, nakikita mo ba yon? Parang walang mga mata ang isdang ito, grabe naman. Baka kaya siya itinapon ng tindahan. Kung nagtatanong kayo bakit nila ito ginagawa. Minsan kapag ang isda ay may sakit, deformed or naibalik, tinatapon na lang sila na nakakalungkot. Maswerte si kuya, inabutan namin siya sa oras. Patuloy akong naghahanap sa basurahan at may nakita pa akong iba't ibang gamit sa aquarium. Pero may nakita ulit akong isda. May bag ng isda dito. Buhay pa ba siya? Sa tingin ko oo, gumagalaw siya. Ang wild nun. Nakakalat lang yung bag na yon sa sahig doon. Di ko alam anong isda to pero ilabas natin sa bag. Ang kakaiba ng itsura niya. Grabe. Sa tingin ko dragon goby ang tawag dito at parang alien talaga sila. Nahuli na namin sila dati pero hindi pa sa basurahan. Ang lupit nun. Naku, may isa pa akong kahon dito at mabigat ito. Baka puno ng isda. Grabe, ayan na. Seryoso na to. Ang daming isda sa kahon na to. Magmadali tayo guys. Hindi ko alam gaano nakatagal ang mga isda dito kaya ilabas na natin sila. Simulan natin sa malaki. Malaking baisyu to guys. Parang totoong dinosaur ang mga isda na to. Parang lumalangoy sa tagilid ang isda. Hindi maayos. Kaya kailangan na natin siyang ilabas sa bag. Nakita ko talaga itong lambat sa basurahan. Kaya gagamitin natin at ilalagay dito. Halika pare, ayun siya. Wow, ang ganda ng isda na yan. Sasama ka na ba sa mga kaibigan mo sa basurahan? Oh, Helen. Ang daming isda sa bag na to, tingnan mo yan. Sa tingin ko plati o molly ang mga ito, pero ang dami nila. Kita mo ba yung lumulutang sa tubig? Dumi yun, kaya matagal na talagang nandito ang mga to. Kaya ilipat na natin sila sa malinis na tubig. Kailangan pa nating magpatuloy dahil may mga bag pa sa kahon. Tingnan mo, may maliit tayong axolotl dito. Naku, hindi siya gumalaw. Buhay ka pa pare? Ayun, gumalaw na siya. Salamat, buhay pa siya. Nag-alala ako pero gumagalaw pa rin siya. Di ko maintindihan kung paano nagagawang itapon ng kahit sino ang isang buhay na hayop. Tingnan mo ang cute niya, parang baby. Huwag kang mag-alala pare, ligtas ka na. Ayan na siya, kayo naman. Isa na lang bag sa kahon, tara tingnan natin. Sa tingin ko, alam ko na ito mga pare. Mukha itong maliit na Chinese hyphen shark. Tinawag na pating dahil sa malaking dorsal fin. Mukhang gumagalaw siya, magandang senyales ito. Lahat ng isda sa kahon na ito ay buhay pa. Pero baka may iba pa sa basurahan kaya kailangan pa naming magpatuloy. Bumalik ako sa basurahan at nakita ko agad ang isa pang kahon ng isda. Grabe, may isda pa ulit dito. Tignan nyo to mga pare. Yung tubig sa bag na to parang kulay asul. Ibig sabihin siguro nito ay may sakit ang mga isda. Pero mukhang buhay pa sila, kaya susubukan naming iligtas sila. Mukha silang rope fish na parang eel, ang astig. Tignan pa natin kung ano pa meron dito. Uy, ang laki ng isda na yon. Tingin ko Raphael catfish yan mga tol. At pinakamalaki na nakita ko. Mukhang sira ulit ang palikpik niya, kaya siguro siya itinapon. Pero buhay pa naman siya, kaya maganda pa rin yon. May isa pa tayong bag, tingnan natin.
Ang daming albino Oscar, mga tol. Gustong-gusto ko talaga ang Oscar. Paborito ko ang isdang ito at mukhang tatlo ang nakuha natin. Buhay pa lahat. Ilalagay na natin sila sa timba. Hindi ako makapaniwala. Tuloy tayo sa pag-explore ng basurahan. Uy, may daga sa loob. Nakita mo yon? Alam mo ba? Kaya pala may nakita akong tae dito kanina. Ayos lang pala. Pero mas nakakatakot ngayon. Hindi yun hadlang para iligtas ang mga isda. Kailangan lang nating maging mas maingat. Habang mas lumalalim ako sa basurahan, may nakita akong isa pang kahon ng isda na mas marami kaysa sa una. Tingnan niyo to, mga pare. Ang daming bag ng isda sa kahon na to at lahat sila buhay pa. Simulan natin dito sa bag na to. Parang garang isdang ito. Pero di ako sigurado. Ano man siya, sobrang payat at mukhang di maganda ang kalagayan. Huwag mag-alala, bibigyan natin ng gamot lahat ng isda dito mamaya sa video para makasurvive siya. Uy, ano tong mga to? Uy, tingin ko glowfish to, mga tol, astig. Kita nyo, kumikislap talaga mga isda na to. May orange, green, pink, sobrang kulay nila. Tignan nyo, mga tol, teka, wala nang mata tong isda. Baka kaya nila itinapon siya. Sobrang payat ng mga to at may isa na walang mata pero buhay pa rin sila. Ilagay na natin siya sa timba. Uy, may malaki sa susunod na bag. Tignan nyo, mga tol. Sa tingin ko, alam ko na to. Ito ay gulper catfish, siguro pinakaastig na isda na nahanap natin at medyo bihira. Sikat ang mga isdang to dahil nakakakain sila ng mas mahaba sa kanilang katawan. Halimaw ang isdang ito at tuwang-tuwa akong nakuha natin siya mula sa basurahan. Dahil sobrang agresibo siya, ilalagay natin siya sa sarili niyang timba. Tingnan mo, may mga maliliit na pulang buntot na hito dito. Paborito ko talaga ang mga isda. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kaliit. Ang cute nila. Marami na tayong nailigtas na isda mula sa kahon na ito, pero dalawa na lang ang natitirang bag. Tingnan natin kung ano pa ang laman. Uy, tingnan mo. Ang laki ng crawfish na yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki. Ang laki niya. Pero gaya ng kita mo, hindi siya gaanong gumagalaw. Mukhang hindi maganda lagay niya, kaya ilalagay natin siya sa malinis na tubig. Ngayon, parang isang bag na lang ang natira at di ko alam laman nito. Tingnan mo kung gaano kaliit ang mga isda. Parang transparent sila. Halos di ko sila nakita noong una. Pero ngayong malapitan ko silang tinitingnan, mukhang glass catfish ito. Pag tinutukan ko ng flashlight sa likod nila, literal silang magliliwanag parang bahaghari. Ang astig nun, mga pare. Ang astig talaga ng mga isdang ito at sobrang saya ko na nailigtas natin sila. Nakahanap kami ng napakaraming isda sa basurahan at habang nagpapatuloy kami, may nakita pa akong iba, pero patay na sila. Marami pang isda sa kahon, mga tol, pero parang patay na lahat. Huli na tayo para sa kanila. Tandaan na ito pa lang ang unang basurahan sa marami pa. Nagpunta ako sa ibang basurahan sa tindahan ng isda para tingnan kung may tinatapon silang buhay na isda. Katulad ng unang basurahan, punong-puno rin ito ng mga gamit sa aquarium. At hindi ko itatanggi, halos kinuha ko na lahat ng nandoon. Pero nakita ko ulit ang isang misteryosong kahon na may nakasulat. Buhay na isda sa loob, mabigat ang kahon. Mga tol, may naririnig akong tubig sa loob. Baka may isda kaya buksan na natin. Helen, tingnan mo to. Jackpot tayo ngayon, ang daming isda sa loob. Pero may isang bagay pa akong di nasasabi sa inyo at iyon ay, ang tindahang ito ay espesyalista sa mga bihirang isda. Sino kaya ang makikita natin sa mga ito? Ay grabe, Helen, albino arowana yan. Paborito mong isda yan, di ba? Medyo mahal talaga ang mga to. Hindi ko alam bakit siya itinapon. Baka may sakit. Halika kaibigan, ililigtas ka namin. Ang liit niya talaga. Yan na ang pinakamaliit na albino arowana na nakita ko. Nilagay ko siya sa timba, tapos nagpatuloy ako. At palala ng palala ang mga isda. Uy, malaki itong isda na to. Sandali lang. Sturgeon ba yun? Hindi ako makapaniwala. Nakakita lang kami ng sturgeon sa basurahan at mukhang albino pa siya. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Ay, hindi maganda itsura niya. Tingnan nyo kung gaano siya kapayat. Diyos ko, pasensya na tol. Mukhang alanganin ang lagay niya. Pero buhay pa naman siya. Ayos na rin. Ito na siguro ang pinakaastig na isda na nahanap natin. Pero may iba pa sa kahon. Kaya tuloy lang. Tingnan mo, mukhang may isa pa tayong ulang dito. Pero ang kulay nito'y kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Para siyang sabay-sabay na pula, asul, kahel. Mukhang bihira pati ulang dito. Ang astig nun. Tingnan mo gaano siya kaganda. Kung alam nyo ang ulang na to, comment lang sa ibaba. May isa pa tayong malaking isda. Mukhang pufferfish. Ang cute-cute niya. Grabe. Sa tingin ko, Fajaka pufferfish ang tawag dito. At medyo agresibo talaga ang mga to. Kaya ilalagay natin siya sa sarili niyang timba. Tingnan niyo kung gaano katalim ang mga ngipin niya. Baka makagat niya ang ibang isda. Marami na tayong natuklasang bihirang isda dito. Pero yung huli naming nakita ang pinakamabihira.
Hindi ako makapaniwala, yun nga yata yun. Mga tol, may nakuha tayong maliit na baby phantom, red tail dito. Nakita natin kanina sa video ang baby red tails, pero phantom red tail ito. Mas bihira at mas mahal talaga sila. Pero sobrang payat niya, kaya iniisip ko kung may sakit siya. Pag itinapon ng tindahan ng shipment, ibig sabihin may sakit ang lahat ng isda. Pero buhay pa sila, kaya ililigtas natin siya. Nakuha na natin lahat ng isda sa kahon. Balik tayo sa dumpster. Baka may makita pa tayo. Oh, may bag ng isda rito. Uy, at may mga baby arwana sa loob at buhay pa sila. Grabe, milagro yan. Yung bag na yon, nakakalat lang talaga sa sahig doon at sa loob, may 3 baby arwana. Tingnan nyo kung gaano kadumi to, guys. Kala talaga kahit saan. Pero, ano bang inaasahan ko? Basurahan nga to, di ba? Pero parang may nakita akong isa pang bag dito. Ano kaya yun? Uy, parang maliit na tiger shovel-nosed catfish yan. Ang likot niya, tingnan nyo. Ang daming tae sa bag niya. Ang sagwa. Siguro matagal na siya dito. Ilabas na natin siya sa bag kasama ang mga baby arowana at ilagay sa timba. Bumalik ako sa basurahan at pagkatapos maghalongkat ng maraming kahon, ito ang nangyari. Ang bigat ng kahon na to, mga pare. Naririnig ko ang tubig dito. Baka maraming isda sa loob. Grabe, tingnan nyo to mga pare, ang daming isda dito at lahat sila mukhang malalaki. Naku, kailangan nating magmadali. Nauubusan na ng oras, nauubusan na ng hangin ang mga isda. Ano ba to? Nakikita mo ba yon? May mga baby flounder dito? Buhay pa ba sila? Hindi ko sila nakikitang gumagalaw. Ayun, gumalaw sila. Buhay pa nga sila. Tingnan nyo tong mga isda, para talaga silang mga alien. Tingnan nyo yung mga mata nila sa taas ng ulo at maliit nilang kakaibang bibig. Di ko inakalang makakakita tayo ng ganito sa basurahan ngayon, pero ayan, ilagay na lang sa timba at tuloy tayo. Oh, may isa pa tayong malaking isda. Parang isa yang maliit na baby. Wells catfish? Di ako makapaniwala. Isa ito sa pinakamalalaking hito sa mundo at kabilang sa 7 kumakain ng tao. Sobrang laki nila, kaya nilang kumain ng tao. Wild! Pero ngayon, maliit pa siyang baby. Grabe ang cute niya. Sandali lang. Albino ba yon? Isa? Teka lang, mas naging wild pa ang lahat. Sa tingin ko isa pa yung Wells catfish, pero albino naman ito. Ang astig nun, pero parang hindi maganda ang lagay ng isdang sa to. Nako, mukhang nauubusan na siya ng oxygen, mga tol. Sobrang lobo na ng bag at parang wala na siyang lakas. Kaya dapat tayong magmadali at ilabas siya. Kawawa naman, tingnan nyo. May paso siya ng ammonia. Malamang dahil matagal siya sa bag, kaya ganun. Mabuti na lang na ilabas natin siya at mailalagay sa malinis na tubig. Sana makatulong. Akala ko hindi nalalala. Pero lumala pa. Mukhang may 2 pang bag dito at alam ko na rin ang laman. Ito ay isang malaking conch catfish, isa na namang kumakain ng tao. Umaabot ito ng 13 talampakan at may hanay ng ngipin na parang pating. Kaya nakakabaliw ang tuklas na ito. Dito may isa pa tayong phantom red-tailed catfish na mas malaki. Tingnan kung gaano ito kalaki. 2 napakagandang catfish ito. Di ako makapaniwala. Ang daming bihirang isda sa basurahang ito. At ang magandang balita ay buhay pa silang lahat. At ngayon, lilipat na tayo sa susunod, pero kakaiba ito ng kaunti. Kasi nasa likod ito ng nagbebenta ng mga isdang galing sa tubig alat. Nakatuon tayo palagi sa mga isdang galing sa tubig tabang. Pero di ibig sabihin na di kailangang iligtas ang mga isdang galing sa tubig alat. Kaya nagsimula akong maghalongkat sa unang basurahan at wala akong nakita. Pagbukas ko ng pangalawa, nakita ko agad ang kahong puno ng isda. Tingnan nyo, may sticker ng isda ang kahon, kaya baka may isda sa loob. Ang baho ng basurahan nato, siguro ito na ang pinakamasama. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang baho. Para sa akin, amoy bulok na pagkain ng isda, pero okay lang. Nakuha ko na yung kahon, di naman mabigat. Subukan natin ang water test. Uy, may tubig sa loob. Naririnig mo? Baka may isda doon. Sige, 3, 2, 1. Grabe, may isda at maraming supot sa loob, mga tol. Kailangan nating magmadali. Simulan na natin. Uy, tingnan nyo to, mga tol. Mayroon tayong 2 maliit na baby clownfish, unang saltwater fish sa video, at buhay pa sila. Magandang senyalis yan. Ang cute nila. Di pa ako nakakakita ng ganong kaliit na clownfish, pero astig. Ilalagay natin sa timba. Marami pang isda dito, kaya magmadali tayo. Tingnan natin kung ano pa ang nandito. Uy, may maliit tayong hipon sa bag na ito. Mag-comment sa baba kung alam nyo ang species nito. Ang ganda niya. Mukhang may ilan pang bag sa kahon na ito. Nakakakita tayo ng mga lamang dagat sa basurahan. Hindi mo talaga alam kung ano ang makikita mo. Grabe, tingnan nyo tong isda na to. Grabe, ang ganda niyan. Parang kulay ube at dilaw. Pero mukhang hindi siya... Okay, hingal na hingal siya ngayon. Kung titingnan nyo ng malapitan, may ik siya. Kita nyo yung mga maliliit na puting tuldok na iyan.
Hindi maganda yan, guys. Totoong parasite yan. Siguro kaya siya itinapon. Napapaisip ako kung may aik din ng ibang isda dito, kaya hindi talaga maganda. Sige mga tol, huling bag na to at wala akong ideya kung ano to. Grabe, parang pufferfish yata yan ha. Ay naku, tingnan nyo. May ik siya. Di ko alam anong isda to pero astig itsura. Kung alam nyo, comment lang sa baba. Huwag mag-alala. Bibigyan ko ng gamot ang mga isda kahit may parasite sila at sana gumaling sila. Nailabas na natin siya sa basurahan. Unang hakbang yan. Paghalongkat ko pa, nakakita ako ng isa pang kahon na maraming kakaibang nilalang dagat at mas maraming isda. Ano yun? Parang may igat tayo dito. Ang wild nun. Di ko alam anong igat yan pero baka moray eel. Mukhang wala namang ik ito, kaya di ko siya ilalagay sa parehong timba ng ibang isda. Sa ganun, hindi siya mahahawa o magkakasakit. Astig, may igat tayong nakuha sa basurahan. Ano ba to? Naku, tingin ko sea urchin yan. Wala akong ideya kung buhay pa yan. Napakalaso nito at masama ang mangyayari kapag naturok ka. Kaya mag-iingat ako at hindi ito hahawakan. Pero alam mo, parang kailangan ko talagang gawin. Kasi hindi ko alam kung buhay pa siya. Ay grabe, aray, aray, aray. Sige, oo, masakit nga. Gumagalaw ba siya? Sa tingin ko patay na siya mga kaibigan. Pero kung titingnan nyo, yung maliliit niyang tinik, gumagalaw. Buhay pa siya, ilagay natin siya sa timba ng tubig. Astig! Nakakita tayo ng sea urchin. Mga kaibigan, may isa pang bag dito at alam ko na kung ano yon, ang astig nito. Nakakita tayo ng starfish. Pero di siya yung karaniwang itsura ng starfish. Di pa ako nakakakita ng ganito. Buhay at maliksi siya. Kaya maganda yon. Ang kakaiba ng itsura at liksi niya. Tignan mo. Ngayon lang ako nakakita ng starfish na mabilis gumalaw. Parang pugita. Pagkatapos, naghahanap pa ako sa basurahan pero wala nang ibang isda. Kaya nailigtas na natin lahat. Gaya ng sinabi ko sa simula ng video, mag-iikot din tayo sa basurahan ng tindahan ng reptile at Asian food market. Tara na para makita natin ang mahahanap natin. Ang susunod na basurahan ay nasa likod ng tindahan ng mga reptile at punong-puno ng basura. Mas mahirap hanapin ang mga hayop dito, pero matapos ang matagal na paghahanap, ito ang nangyari. Ito ay kahon ng hayop at may naririnig akong gumagalaw sa loob. Buksan natin para makita kung ano ang laman. Kinakabahan ako. Wow, tingnan mo yan, grabe. May butiki sa loob. Grabe, hindi ako makapaniwala. Nakakita tayo ng buhay na nilalang sa basurahan. Mga kaibigan, sa tingin ko ito ay leopard gecko. Nag-alaga rin ako nito nung bata ako. Astig talaga silang hayop. Hindi ko alam bakit siya itinapon. Mahalaga. Nakuha at nailigtas natin siya. Alam mo ang ibig sabihin nun? Maaring may iba pa dito. Kaya mag-ikot tayo. At titingnan natin kung ano pa ang nandito. Ay Diyos ko, parang may nakita na naman akong daga. Ang kadiri talaga nito, mga tol. Pero mukhang kailangan ko pa ring magpatuloy. Ginagawa ko to para sa mga hayop. Saan siya pumunta? Teka, tingnan mo, hindi ito daga. Pero may isa pang lalagyan sa ibaba. Ay, at may laman sa loob nito. May maliit tayong palaka dito. Tignan nyo, ang cute niya. Ang astig nun. Mga tol, pakman na palaka yan. Tingnan nyo, nanginginig siya, takot. Ayos lang pare, ligtas ka na. Aba, may isang butiki at isang palaka na agad tayo. At nagsisimula pa lang tayo. Kaya ibabalik muna natin siya sa lalagyan niya. Mamaya sa video, bibigyan ko ng mas magandang tirahan ang lahat ng mga hayop na to. Kailangan pa nating magpatuloy. Matapos maghanap sa maraming kahon, binuksan ko pa ang isa at nakita ko ang pinaka nakakatakot na hayop. Oh, may nakita ako. Ano yon? Ay tingnan mo, nako, ang laki ng gagamba. Ay nakakakilabot yan. Hindi ko alam kung itinapon ng pet store to o gumapang lang papasok. Hindi naman tuluyang sarado ang kahon kaya wala akong ideya. Hindi ko alam kung may tarantula sa Florida, kaya kung alam mo, mag-comment ka. Pero kahit ano pa man, nasa basurahan siya, kaya siguro ililigtas natin siya. Kahit na nakakadiri siya. Ngayon kailangan nating maging sobrang maingat kasi hindi lang daga ang nandyan, kundi pati na rin mga gagamba. Balik tayo sa loob at tingnan natin kung ano pang mahahanap natin. Pagkatapos nun, naging maayos na at nakakakita na ako ng mga hayop. May isa pa tayong lalagyan dito at may laman sa loob. Sa tingin ko alimango yon. Oo, sigurado. Alimango nga. Wow, ang ganda niya. Kulay ube at kahel siya, parang Halloween na alimango. Nahuli na namin sila dati. Pero ngayon lang kami nakakita ng ganito sa basurahan. Oh, sige. Ibalik na kita sa lalagyan bago mo ako kurutin. Grabe yun. Tignan nyo to, mga pare. May bag dito na may lamang tubig at parang may pagong sa loob. Tignan nyo, mga pare. Isa itong maliit na baby na soft shell na pagong. Grabe, ang cute niya. At ang baho rin niya. Ang sama ng amoy. Kahit gaano pa siya kabaho, buhay pa rin siya.
At yun ang mahalaga. Astig talaga ang mga to at lumalaki sila ng sobra. Sa ngayon, ilalagay muna natin sila sa lalagyan at itutuloy ang pag-explore ng basurahan. Uy, may isa pang kahon dito sa ilalim. Bukas naman to, pero baka wala namang laman. Ang tanging paraan para malaman ay buksan ito. Uy, ano yon? Uy, ahas yon mga tol. Hindi naman gumagalaw, siguro patay na. Naku, ayoko talaga ng ahas. Sandali, parang kilala ko to. Legless lizard siya, hindi ahas at iba sa ibang butiki. Wala talagang paa ang mga ito kaya parang ahas sila. Kita nyo? Gumagalaw pa siya, kaya buhay pa siya. Malinaw na maraming hayop ang iniwang mamatay dito sa basurahan. Pero posible pang may iba pa. Kaya kailangan nating magmadali. Naku, may isa pa tayong lalagyan. Sobrang nakakabaliw na mga tol. Sa tingin ko mga baby pagong na naman to, grabe. Pero hindi ko alam kung anong klase sila. Naku, buhay pa ba sila? Mga tol, di masyadong gumagalaw ang mga pagong. Kaya di ko alam kung buhay pa to. Uupo ako dito at hahawakan sila para makita kung gagalaw sila. Para malaman natin kung buhay pa sila. Walang kahit anong galaw. Kaya nagsisimula na akong mawala ng pag-asa. Pero kalaunan, gumalaw sila at napatunayang buhay pa. Milagro talaga yon mga pare. Di ko alam gaano sila katagal sa basurahan, pero ang mahalaga, nailigtas sila. Kaya ilalagay natin ang ating mga pagong sa isang lalagyan at magpapatuloy tayo. Lumalim pa ako sa basurahan at nahanap ang isa pang leopard gecko, pero may nakita rin akong pinakakakaibang hayop. Weird talaga mga kaibigan. Ang bigat ng kahon. Kinakabahan ako, parang ayokong buksan, pero kailangan makita laman nito. 3, 2, 1. Okay, oo, ahas nga yan. Totoong ahas pa talaga. Ngayon, at malaki na siya ngayon. Kahit ayaw ko ng ahas, kailangan silang iligtas. Mukhang ball python ito, na alam kong mabait. Susubukan kong buhatin siya, sana hindi ako kagatin. Diyos ko, ang lamig niya. Nakakalungkot mga kaibigan. Kahit nasa Florida tayo, malamig pa rin sa labas. Kaya milagro talagang buhay pa ang mga hayop na ito. Astig talaga mga kaibigan. Nakakuha tayo ng ball python sa basurahan at mukhang maayos naman siya. Hindi payat o may problema. Wala namang kulang sa kaliskis niya kaya di ko alam kung bakit siya itinapon. Totoong nagulat ako sa dami ng mga hayop na nakita natin. Ang mahalaga na iligtas sila lahat at bibigyan ng mas magagandang tahanan mamaya sa video. Ngayon pupunta na tayo sa huling basurahan ng video. Inuna ko ito sa huli dahil hindi natin alam ang makikita natin dito. Ito ay dahil ang basurahan ay nasa likod ng Asian food market na nagbebenta ng buhay na hayop tulad ng palaka, igat at lobster. Simulan na nating mag-explore para makita ang mahahanap. Sinimulan ko na at pagkatapos maghalukay ng basura, nahanap ko ang una kong hayop. Oh, ano ito mga kaibigan? May bag na puno ng tubig at may gumagalaw sa loob. Ano kaya yon? Hipon ang mga yon, mga kaibigan. Ang astig nun. Nakakita tayo ng isang buong bag na puno ng hipon at buhay pa sila. Malalaki talaga ang mga ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking hipon. Ang astig. Mukhang 4 ang meron tayo. Naisip ko nang wala tayong makikita. Pero pinapatunayan nito na may mga hayop sa basurahan. Ilagay natin ito sa timba at magpatuloy. Patuloy akong naghahanap sa basura nang may makita akong kakaiba. Guys, parang may gumagalaw sa kahon na to. Nakakatakot yon kasi nung huli nangyari yon, daga ang laman. Pero baka hayop na nangangailangan ng tulong natin. Bubuksan ko ang bag na ito at sana hindi ito nakakatakot. Wala akong makita. Teka, tingnan mo ito. Grabe, may palaka sa loob. Tingnan nyo kung gaano siya ka-cute, di ba? May malaking palakang toro. Grabe ang laki niyan. Tingnan mo kung gaano siya kataba. Siguro ito na ang pinakamalaking palakang toro na nakita ko. Ang mga Asian food market na ganito ay di binibenta ang mga hayop na ito bilang alaga, kundi bilang pagkain. Hindi lang siya nakain. Pati pagtapon sa basura nakaiwas din. Sobrang swerte ng palakang ito. Nilagay ko siya sa isang lalagyan. At pagkatapos noon, nagsimula nang dumami ang mga nahahanap ko. Mga hayop dito at doon. Uy, tingnan mo to. Grabe, nakakita tayo ng supot ng mga alimango, mga pare. Buhay pa ba kayo? Uy, kinakagat niya yung supot. Bitawan mo yan, bitawan mo. Grabe yon. Sa tingin ko, blue crab to at 2 sila sa supot. Tingnan mo kung laki ng mga sipit niya. Ayaw mong mapisak ng sipit ng alimango. Sabi nila masarap ang lasa nito pero nagbibiro lang ako, hindi ko sila kakainin. Magse-set up ako ng saltwater pond. Ang astig nila at siguradong magiging masaya silang alagaan bilang mga alaga. Ang baho ng basurahan na to, sobrang sama ng amoy dito sa loob, kung hindi nyo alam. Kilala ang mga Asian food market sa pagkakaroon ng mga kakaibang pagkain. Gumagapang ako ngayon at hindi masaya. Pero gagawin ko lahat para mailigtas ang mga hayop, kaya tuloy lang. Ay ano ba yon mga kaibigan? Parang may nakuha tayong bag ng mga igat dito, ang kadiri naman.
Tingnan nyo ang dumi ng tubig. Di ko alam gaano na sila katagal dito, pero kailangan na natin silang ilabas. Sa tingin ko, Asian swamp eel to at kinakain ng tao. Ayoko silang hawakan kaya hindi ko gagawin. Pero tingnan nyo kung gaano kadiri at kadulas yan. Grabe, parang halimaw talaga yan. Mga pare, dalawa ang nakuha natin lahat-lahat. Ang hirap hawakan ng mga to, madulas sila, kaya ilalagay ko na lang sa balde. Ayan, ligtas na kayo. Grabe ang dumi ng kamay ko. Nagpatuloy akong maghanap sa basurahan at matapos ang matagal na wala akong nakita, ito ang nangyari. Mukhang may nahanap pa tayong mga palaka. Tignan nyo yan. May dalawa pa tayong bullfrog sa bag na to. Ang lalaki ng mga to, grabe talaga. Kalma lang kayo, kalma lang, ilalabas namin kayo dyan. Gumagawa na tayo ngayon ng sarili nating hukbong bullfrog. 3 na sila lahat. Sobrang lalaki talaga ng mga to. Nakakaawa sila pero mamaya sa video, bibigyan natin sila ng mas magandang tirahan. Ilalagay ko lahat ng bullfrog sa bagong pond sa likod ng bahay para doon sila tumira habang buhay. Nilagay ko sila sa timba kasama ang isang palaka, tapos wala na akong nakita pang ibang hayop. Pagkatapos, nakakita ako ng kahon na may kakaibang mga hayop. Tignan mo, may 2 malalaking lobster dito. Yan na ang pinakawalang kapantay na nakita namin. Ang lalaki rin ng mga to. Tignan mo ang laki ng mga sipit nila. 2 lahat ang meron tayo. Di ko alam kung buhay pa sila, kaya kailangan natin silang ilabas. Ayan na ang isa, at ayan na ang pangalawa. Oh, tignan mo, gumagalaw pa paa nila. Wild talaga, parang alien. Kita mo, may goma ang mga sipit nila para di makakurot, kaya aalisin natin yon. Pinapatunayan nitong kahit ano makita mo sa mga basurahan. Nagpapasalamat ako na nailigtas natin lahat ng hayop sa video na to, mula isda, ahas, hanggang lobster. Ngayon, layunin kong bigyan sila ng mas magandang buhay kaya ilalagay ko sila sa mga pond, aquarium, at bagong animal room ko.